Attorney Ian Sia, opisyal na pong na-disqualify ng COMELEC sa pagtakbo sa eleksyon at siya ngayon ay hindi na maaring tumakbo pa sa posisyon sa pagka-congressman. Tara pag-usapan natin yan. What's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon meron po tayong bagong balita. Ito po ay patungkol sa tumatakbong congressman po ng Pasig na si Attorney Ian Sia. So ito po mga kaparing galing po sa Inquirer.net. Breaking! COMELEC 2nd Division disqualifies Pasig City Lone District Representative Bet Ian Sia. Official na pong na-disqualify si Attorney Ian Sia. Sa mga hindi po nakakaalam, no, kung ano nga po ba yung ginawa ni Attorney Ian Sia, kung bakit siya na-disqualify ngayon. Actually, naghain na po ng petisyon para ma-disqualify siya ng ilang mga grupo, 'di ba? Na mga nasaktan doon sa kanya mga jokes at kasama na po diyan ng COMELEC Task Force. So isa po 'yan sila sa mga naghain para ma-disqualify po si Attorney Ian Sia. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong issue ang kinakaharap ni Attorney, kung bakit siya ngayon na-disqualify ay dahil nga po nagbiro siya sa mga single mom. Kapag pwede pa o pag meron pa, ay pwede raw pong makipagtalik sa kanya kahit isang beses sa isang taon. So nang dahil po sa biro niyang yun, eto po, kami po mga grupo at kasama na po doon ang COMELEC Task Force ang naghain ng disqualification laban po sa kanya. So una, pinagpapaliwanag po siya ng COMELEC dahil nga po sa hindi makatao at bastos na joke na ginawa niya. So marami pong nagalit sa kanya, especially po ang mga single mom. Pangalawa, siya po ay nagbiro sa pangangatawan naman po ng kanyang staff na babae na kung saan ay body shaming daw. Kumbaga kasi sinabihan niyang mataba. So ngayon pinagpapaliwanag naman siya ng COMELEC. Diba? Bakit mo ginawa yun? So ngayon sumagot si attorney. Wala na raw ba siyang karapatan no, na magsalita o magbiro? At inaamin naman po niya na hindi maganda yung kanyang biro. So yun, sabi niya hindi daw maganda at humihingi po siya ng sorry. Pero naghain pa rin po ng disqualification yung ilang mga grupo at kabilang na ang COMELEC Task Force laban kay Attorney Ian Sia. At eto na nga po, grabe. Ano ba ngayon? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 3 araw na lang po eleksyon na tsaka pa na-disqualify si Attorney. Napakasaklap naman. Napakasaklap. Alam mo po mga kaparing kasi nga po, 'di ba, sa mga sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Ian po ay tumatakbong congressman po ng Pasig. Pero ang lagi niyang binabanatan ay si Mayor Vico na tumatakbo muli sa pagka-mayor. 'Di ba, imbes na banatan niya yung kanyang katunggali sa pagka-congressman, ay hindi, si Mayor Vico yung kanyang binabanatan. So, wala ka pong makikitang rally nila na hindi niya binanatan si Mayor Vico, as in palagi. Palagi po siyang nagbibitiw ng mga masasakit na paninira kay Mayor Vico na ang iba wala namang katotohanan. Tapos kinukumpara pa siya sa kay Mayor Isko Moreno dati, which is hindi naman po tama na ipagkumpara. Hindi naman po siya ma-disqualify kung dahil lang po sa binabanata niya si Mayor Vico. Siya po ay na-disqualify dahil nga po sa kanyang mga biro sa mga single mom. So hindi po magandang biro yon. Alam po natin lahat yan. Kahit supporters ka pa ni attorney, alam mo sa sarili mo na hindi po yun magandang biro. Dahil may mga kabataan, may mga bata, may mga kababaihan pong nakikinig sa atin, no? Na dapat tayo maging magandang ehemplo, pero hindi. So ano pong ibig sabihin nito mga kaparing na 3 araw na lamang ay tsaka pa na disqualify si Attorney Ian Sia? Pinapakita lamang po ng COMELEC na gumagalaw sila. 'Di ba? Hindi sila basta-basta. Kaya nga 'di ba, kung inyo pong maalala, sabi po ng COMELEC chairman dati, hindi nila to palalampasin. At eto nga po, yung hakbang na ginawa nila, ang i-disqualify si Attorney Ian Sia. So, inaantay pa natin kung ano pong magiging sagot ni Attorney Ian Sia. Patungkol nga po dito na saklap naman, nung isang araw lang po ay binabanatan niya pa si Mayor Vico sa isang campaign rally, tapos eto, tanggal na siya. Hindi na po siya kasama sa iboboto natin. No, hindi na po siya kasama sa pagpipilian na iboto.
So eto mga kaparing para po sa akin na marami pa pong mga politiko, mga kandidato ang gumagawa ng mga hindi tama ngayong halalan na dapat po ay ma-disqualify. Kasi po ang dami. May mga issue na vote buying, meron pa ah, yung isang kandidato na kung saan ay parang nababaliw po. Kasi binabastos niya yung mga hayop. Pinaglalaruan niya yung mga hayop, tinatakot niya yung mga hayop. Yung mga ganong klase pong politiko dapat ma-disqualify din, di ba? Hindi ho magandang ehemplo sa mga kabataan, sa mga tao, 'di ba? Yung mga ganong klaseng pag-uugali. Tapos yung mga vote buying, yung gumagawa po sila, yung ginagamit nila yung iba't ibang bagay para lang makakuha ng boto. Dapat yung mga ganong klaseng politiko ma-disqualify din po, 'di ba? Marami pa po mga kaparing, marami po, hindi lang po si Attorney Ian Sia ang nakapagbitiw ng hindi magandang biro. Marami po diyan. Marami sa buong Pilipinas. At karamihan po dun galing pa sa mga makakapangyarihang pamilya. Galing pa yung iba sa political dynasty. 'Di ba may mga politiko po na grabe kung magsalita. Yung mga politikong tumatakbo ngayon na may mga isyong kinakaharap, pananakit, etc. Dapat din po ma-disqualify yung mga ganitong klaseng politiko, 'di ba? Nang sa ganun maging malinis naman po ang ating eleksyon. Labanan ang vote buying at labanan yung hindi magandang pag-uugali ng mga tumatakbong politiko ngayon, no, ngayong eleksyon. Sana po mga kaparing na meron pang mga politiko na hindi sumusunod sa tamang pagpapatupad po, no, ng maayos na kampanya na wala pong isyong kinakaharap, etc. ang ma-disqualify, no, kasi 'di ba? Dapat lang po talaga dapat gawan ng aksyon ng COMELEC. So ito na nga po ginagawa ng COMELEC. 3 araw bago magsimula ang eleksyon ay na-disqualify na po si Attorney Ian Sia. So, ano pong ibig sabihin nito mga kaparing? Solo na ni Congressman Romulo ang pagkapanalo. Although kahit naman po hindi ma-disqualify si Attorney Ian Sia, malabo pa rin po na matalo niya si Congressman Romulo. 'Di ba? Lalo na at kaalyado po ni Mayor Vico. At marami pong nagawa. At kasama po siya ni Mayor Vico sa mga programa. Kaya nga po, 'di ba? Kaya nga po naging maayos yung pamamalakad sa Pasig dahil po sa pagtutulungan ng Vice Mayor, Mayor at Congressman. Kasi nga po magkakaalyado sila, so wala pong kontrahan ng nangyayari. Kapag gusto ni Mayor Vico na maayos na programa, makikipag-cooperate po, 'di ba, ang Vice Mayor, ang Congressman, kasi nga po magkakaalyado sila. Kaya nga po mga paring na naging maayos. Marami po silang naipatupad dito sa Pasig na maganda, katulad po ng dagdag allowance para sa mga teachers, tapos mga benepisyo sa mga estudyante, sa mga senior, no, sa mga solo parents. So dahil po 'yan sa pagtutulungan ni Mayor Vico at ng mga kaalyado niya mula sa congressman, konsehal hanggang sa vice mayor. So dahil po doon, kahit na hindi po ma-disqualify si congressman, o rather sabihin natin tumatakbong Congressman Attorney Ian Sia, maliit pa rin po yung tsansa na matalo niya, no, si Congressman Romulo. Yun nga po yung hindi ko maintindihan. Dapat po ang binabanatan niya si Congressman Romulo, yung kalaban niya sa pagka-congressman. Yun po ang dapat niyang binabanatan kasi po yun ang katunggali niya, hindi naman po si Mayor Vico. Di ba po dapat ang bumabanat kay Mayor Vico ay si Ma'am Sara Diskaya kasi sila po yung magkalaban sa posisyon, hindi po si attorney. Ano yun? Si attorney po yung representative ni Ma'am Sara, hindi po, di ba? So sana, no, dapat nag-focus si attorney sa baho ng katunggali niya, hindi sa kay Mayor Vico. Hindi naman sila magkalaban. Siguro parang since nga malakas nga po si Mayor Vico sa mga Pasigueño, so pag sinabi ni Mayor Vico na si Congressman, iboto nyo to kasi kasama ko to, naging kasama ko to sa mga programa, kaya tayo nagkaroon ng mga magandang programa na ipatupad natin ng transparency dahil kay Congressman, dahil kay Vice Mayor. So andun yung impluensya ni Mayor Vico na iboboto ng mga Pasigueño muli si Congressman. So para kay attorney, kapag nasiraan niya si Mayor Vico, kapag nasira ang pangalan ni Mayor Vico sa mga tao, so babaho din yung pangalan ng Congressman. So sa kanya mapupunta yung boto, 'di ba? Siguro ganun po yung mindset ni attorney kasi hindi naman si Mayor Vico ang kalaban niya, pero si Mayor Vico ang binabanatan niya. 'Di ba dapat si Ma'am Sara ang gumagawa nun, pero hindi. So iba-iba po yung way nila para masiraan ng isang kandidato. So mga kaparing,
kung di ako nagkakamali, umabot na po yata sa 100 mahigit yung mga kandidato na binigyan ng COMELEC ng show cause order. Dahil nga po sa iba't ibang issue na kinakaharap nila. Meron yung issue ng vote buying. So meron po yan. Marami po yan sa buong bansa. Wag na po i-disqualify kasi 3 araw na lang naman din, di ba? 3 araw na lang din kasi para sa akin, malabo pa rin naman pong matalo ni attorney yung kalaban niya. Malabo po nilang mapabagsak si Mayor Vico. 'Di ba? Kasi malabo po talaga 'yon. Kasi iisipin po kasi ni attorney, ay kaya kayo nanalo kasi na-disqualify ako. Eh kung hindi ako na-disqualify, baka matalo ko pa kayo. Yun po ang iisipin ni attorney Panigurado kila Mayor Vico. So yun lang po mga kaparing. Maraming salamat and don't forget to like and subscribe. Bye!